Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. Ngayon po, magre-reaction na ako sa Ka-Business Official. Natambakan na ako dito at iko-compile ko na lang po ang mga senaryo patungkol po dito sa nangyayari kay Labera at saka kay Lito. Pero bagong lahat, shout out po. Maraming salamat sa mga new subscribers sa aking munting kubo. Salamat sa suporta. Mga nagla-like, comment, share, nandiyan sa comment section, mga silent viewers, thank you po sa inyong lahat. Salamat po sa hindi ninyo pag-skip ng ads. And please support po Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, mga kagwangs, mga kasamahan kong mga reactors dito sa Ka-Business Official. Please support po. Kilala nyo naman na sila kung sino-sino. At ilalagay ko na lang po sa bandang dulo ang mga pangalan. So ito umpisahan natin. Kasi meron akong napanood na last upload nila Pinuno Ka-Business about kay Vera tsaka kay Lito. Sabi nga nila naayos na to pero inilabas pa rin nila. So, syempre, magbibigay tayo ng ating opinion patungkol dito kasi, ay, nako, si Drama Queen. Ate Vera, Drama Queen ang tawag ko sa'yo. Pasensya na. So, ito po yung, pakinggan muna natin kasi dito ako kukuha ng hugot kasi meron siyang sinabi dito sa last na, upload niya nila Pinuno. So yun na mga ka-business, God bless po sa ating lahat. Tutuloy na rin po kami natin. Lito. Thank you, Pops. Sasabihin lang po sana ako. Ano po yun? Sasabihin ko sana to personal kay ate. Ako. No Martes po kasi may tuman dito. Oh. Kaso di ba nag-uulan po. Si Lito pumunta ng tindahan. Oh. May tuman po rito dalawang nakamotor eh. Sabi nila, bumisita raw sila sa Ka-Business House. Oh. Wala daw ako doon. Oh. Pero inaabangan ko sa vlog kasi tuwing may bibisita naman po, di ba, may vlog. Ako. Hindi ko sila makita sa vlog eh. Oh. Walang bumisita ang ganun. Tinatanong ko po kasi kung anong pangalan nila. Hindi nila masabi. Tapos? Sabi po daw ni ate. Ano na? Sabi daw po ni ate, kasi lagi man daw akong wala. Baka araw alisin na lang muna daw ako. Pinuno ka mo to? Oh, yun yun. Okay, mga ka-business, yun po yung sabi ni Ate Vera. Itong video na to ay naka-upload po sa Ka-Business Official, pero si Papa Dins ang nandyan po na nag-vlog. Kasi nga, sabi nga ni Pinuno, nakiusap muna siya kay Papa Dins at meron silang lakad that time. Para sa akin, hindi rin ako naniniwala doon sa sinabi ni Ate Vera hanggat hindi lalabas yung nagsalitang yon. Kasi po dito sa huling vlog ni, na-upload nila Pinuno Ka-Business. Si Ate Vera ang tapang niya. Hindi ko napanood ng buo yung sinabi doon sa live ni Anime Reactors, no? Pero, ang para sa akin, na masasabi ko dito kay Ate Vera, ang mga reaksyon sa comment section, nandun yung salitang tamad. Kasi, itong 3 months ago na pumunta doon si Papa Dins, 1 week nang hindi pumasok si Ate Vera. Kaya doon naglabasan yung tamad, tinatamad pumasok. Ito si Ate Vera. 1 week na. Siyempre may nararamdaman siya sa katawan. Understood yun. At sinabi man dito ni Papa Dins, itong upload niya, na 1 week na nga, hindi pa pumupunta doon sa Ate Vera at hindi nagme-message, hindi nagte-text kila Mrs. Ka-Business. At sabi naman, ito na kay Papa Dins, yung gabi daw, nag-message na doon. So siguro, ubos na, kailangan na ng tulong. So, marami nangyari, mga ka-business, ito, pumunta sila Intoy doon para bisitahin kasi tagal na rin hindi na rin pumapasok, matagal na. Binisita at nabash pa nga ito sila Intoy kasi pumunta lang daw doon, wala malang bit-bit. Kino-confirm nila kasi nga meron silang nabasang comment na may nakakita daw kay Lito na doon sa namamalimos sa may Blooming Treat daw, may tumawid. So, ganun din naman nung nasundan nila Pinuno Ka-Business, pumunta sila doon. Nag-deny din si Lito kasi itinanong din yun Basta sabi ba natin nag-deny? Hindi inamin. Kasi kung yung nakakita kay Lito, mismo kilala nila Pinuno Ka-Business, so ano yun? Di po ba? So, ibig sabihin, ang punto ko dito, nagsisinungaling ito si Labera.
Pero ayun niya kay ka-business, okay na sila, solved na, maayos na. Ang naging problema pala nila dito, dahil nga ito si may lady guard, nabanggit to sa, sa Timingay, pati si Burnok may nasabi, patungkol dito kay Lito nung pumunta doon. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung panoorin nyo na lang po yung video sa ka-business official. Kasi para sa akin pare-parehas lang naman silang tinutulungan ng ka-business official. Una, ito sila Ate Mingay, sila Burnok. Kung may pumunta doon, katulad nila Lito, nakasama naman na nila, siguro, hindi nila dapat pagsabihan ng kung ano-ano na makakaano ng damdamin. Kasi kung tutusin ang sadya naman sila, Mr. and Mrs. Ka-Business. Di po ba? At nung time pala doon na sila pumunta si Mrs. Ka-Business, tinitingnan ko po yung itsura, facial expression ni Lito, ni Ate Vera. Nandun sila, alam niyo yung nasukul ka na, kumbaga nahuli ka na, pero kailangan mong magtapang-tapangan na lang Nakayuko sila. Wala nang magawa. Ang ibig kong sabihin dito, mga ka-business, masyadong pa-importante ito sa Rivera. Umiyak na si Mrs. Ka-Business. Kasi nga, hindi nila alam kung ano yung problema. Bakit hindi pumunta sa kanila, mga ganong situation. Mataas yung pride ni Ate Vera. Sa totoo lang. Sana itong chance na to na ibinigay ngayon, na okay, nagkaayos na sila. Total pamilya sila, sila naman makakasama-sama doon. Pero syempre, inilalabas kasi nila, so nakikita natin. So, ang akin lang, masasabi ko kay Ate Vera, huwag mo kalilimutan, na umuwi na kayo sa inyo. Wala rin nangyari, di ba? Babalikan natin, nakita kayo nila ka-business through kay, kay Kagwang Burnok na namamasura kayo, namamalimos. Yan, ibinalik kayo dyan sa ka-business kasi nga, concern sila sa inyo. Sabi ni Lito, sabi mo daw, magdedesisyon, tutulungan ka ng mga kapatid ninyo na makaipon ng pamasahe pa uwi. Uwi na muna kayo doon. So, syempre, sabi ni Mr. Ka-Business, ni Pinuno Ka-Business? Wala ba kayong, sa kanila? Bakit hindi kayo lumapit? May kakayanan naman silang tumulong. Kaya lang, hindi ko talaga maintindihan tong ugali ni Ate Vera kung bakit siya ganun. Ang tagal ng panahon silang tinutulungan ng ka-business family, yung ugali niya ganyan pa din. Opo, Ate Vera, masipag ka. Pero yung ugali mo, talaga, nakita ko nung, inano mo si Anime na, ginanong-ganon mo siya Doon sa reaction lang, ang point doon, sinabi daw na si Mrs. Ka-Business ang nagsabi na tamad ka. Parang, lang yun Inamin naman doon ni Anime na nagkamali ng sinabi. Pero yung tamad na word nandoon po sa comment section Ate Vera, tamad ka, tinamad ka. Sa totoo lang, para sa akin, Ate Vera, tamad ka talagang kumilos kasi yung katawan niyo po, mabigat na. So, kailangan yung mag-exercise, sumali mo yung sarili. Kasi pagka ganyan, may nararamdaman ka sa katawan, lagi kang nakahilata, nakahiga, pahinga, dinadamdam mo yung iyong nararamdaman, talagang manghihina ka, Ate Vera. Sa totoo lang. O marami dyan sa comment section. Ang dami naming mga OFW dito. Merong 60 plus, 50 plus, ganon. Kami dito kahit may nararamdaman kami sa katawan, masakit ang ulo, masakit ang buong katawan, kasukasuan. Kumikilos kami, Ate Vera. Sa totoo lang, napakaswerte nyo dyan. Sa ka-business family. Wala ho, Ate Vera. Hindi na kayo makakakita ng katulad pa nila Mr. and Mrs. Ka-Business na sobrang tiyaga. So hindi ko lang alam kung hanggang saan ang haba ng kordon nila sa inyo. Nakakapanghinayang yun para sa kanila Kasi tinulungan kayo tapos wala nangyari sa tulong nila. So makikita nila yan, masakit yung para sa kanila. Na babalik kayo, mamamalimos na naman. Wala, ganun ang mapupuntahan nyo Nag-iisip ng negosyo. Anong negosyo? Magluluto, magtitinda, nanginginig ka. Nag-offer si Pinuno Ka-Business, halimbawa yung sa loading station. Mga ganun. Pero wala din, di ba? Kasi nga, ang punta rin ninyo, umuwi. Iwan ko ngayon, kasi nandiyan naman na kayo, nagkaayos naman na, okay naman na. May lady guard na pala sa, ka-business family. May, Doberman? Ang tawag kay, may aso. May tumahol, si Burnok. Sabi naman ni Pinuno Ka-Business, pantay-pantay lang kayo. Kaya lang, syempre, hindi maiwasan may mga mayores pag wala yung mga pinuno Di ba, Burnok, Ate Mingay? Si Ate Mingay talaga, daming din sa comment section kontrabida. Nakailan na yan? Grabe. Ganun talaga siguro. Sana, ito sila Ate Mingay, sila Burnok. Siguro, pag kayo na yung, pag kayo yumaman, huwag sana kayong maging matapobre. Yun lang yun sa akin. Kasi ngayon pa lang tinulungan, nandiyan kayo sa Falcon House, kayong parehas.
Pero kung umasta kayo, akala nyo, pasensya na, nagpapakatotoo lang ako, Demengay ha, Burnok. Mayor-mayor. Nakakatuwa naman kayo dyan. So, yung kay yung nangyari ngayon kay Ate Vera, dinivert lang niya yun na si anime reactors ang atensyon mapunta doon kay anime reactors para mapagtakpan yung mga kasinungalingan nila. Huli na sila eh. Ibig nyo bang sabihin yun, yung mga nakakita sa kanila, yung subscriber na nag-comment, sino ba yun siya? Si Amazing, karugtong na kanyang pangalan. Magsisinungaling ba yun? Kung nakita niya, yung isa pang nakakita, ayan, sinabi pa ni Mrs. Ka-Business, marami na nakakakita sa kanila na namamalimos, pero hindi pa rin sila umaamin. So, syempre, yung mga ganun nahuli na sila sa, huli na, sa banga, pasok na sa banga, syempre gagawa sila ng diversion para yung attention, hindi na sila mapag-usapan. Napunta na ngayon kay anime. Shoutout sa'yo, Ka-Business Anime Reactors. Na si Ate Vera sa'yo. Ano mo tawag dito, na high pitch. Kay Mrs. Ka-Business, yuko ko siya kasi nga, syempre, wala nang magawa eh. Huli-huli na eh. Pero talaga, nagsisinungaling sila. Meron silang gusto na siguro nga, baka, gusto nila bumalik sa lansangan, mamalimos. Doon sila nag-i-enjoy. Diba? Lalo ngayon, magpapasko. So, kung naayos na, balik siya sa Ka-Business. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanila. Pero yun lang, pag ito sila Vera at Lito umalis sa Ka-Business, umuwi, magpapahinga yan, papagaling. Sana hindi na sila bumalik sa pamamalimos. Ate Vera, concern lang po sa iyong kalusugan. Bata ka pa. Ang iyong tsura, hindi maganda tingnan na sobrang taba mo talaga, te. Pasensya na, totoo naman eh. Galaw-galaw mo, te, yung katawan mo. Maraming matagal ka nang sinabihan eh. Marami nang nag-a-advise sa'yo. Concern kami sa iyong kalusugan, Ate Vera. Concern kami. Hindi siya maganda. Parang yung mo, puro matatamis, puro tubig yung katawan mo, walang kalakas-lakas. Kaya dapat yan, madali lang yan. Igalaw-galaw mo lang yung katawan mo, ipagpag mo lang. Araw-arawin mo yan na matanggal, pawisan ka. Bata ka pa, Ate Vera, grabe. Diyos ko. Hindi ka, buti na lang, nandiyan ka lang kalami, Mrs. Ka-Business. Madali ang, madali ang trabaho, magaan ang trabaho, konting laba-laba. Kung dito pa yan sa amin. Diyos ko dito, sa akin, third floor, akyat baba. Buong maghapon, nakakailang gawa namin yan. Mga kasamaan ko dito, yung mga bahay dito, malalaki. Karamihan yan, akyat baba talaga. Hindi mo kakayanin, Ate Vera. Siguro, pag nagkita tayo, Ate Vera, hindi naman sa pagmamayabang. Mag-jogging tayo. Sa totoo lang, 51 na ako. So baka sabihin nyo, nag-menopause na ako. Regular pa rin ho. Abutin pa yata ako ng 55. Grabe. Ganun talaga pag yung katawan mo. Banat ka sa trabaho. Maliksi. Kaya ingatan mo yung self mo, Ate Vera. Concern lang kami sa'yo. Ano bang kinakain mo, Ate Vera? Iwasan mo na yung pag-inom na malalamig kung umiinom ka pa. Dahil isa yan na nagpapatigas ng taba. Minom ka lagi ng mainit na tubig. Magtsaa ka. Huwag kang tamad. Tubig. Inom ng tubig. Nakaramdam pa ng gutom. Inom ng tubig. Bawasan mo yung kanin. Kumain ka ng maraming gulay. Ganun lang. Diba? So, yun lang yung reaction ko, mga ka-business. Pasensya na kayo. Basta ako sinabi ko lang yung totoo. Bahala na ako kayo. Kung meron man kayong hindi nagustuhan sa mga sinabi ko, open po yung aking comment section. Tatanggapin ko ho yun kahit anong sasabihin ninyo. Basta yung ating drama queen sa Ka-Business Official. Shout out, Ate Vera. Pambihira. Ay nako. Pinasasama niyo yung kalooban ni Mrs. Ka-Business. Pinaiiyak niyo siya. Dahil nga binibitin niyo pa. Importante kayo eh. Sana hindi na maulit yun. Paulit-ulit na lang. Puro problema yung ni Ate Vera. Hindi siya healthy yung mind mo. Kasi nga, stress sa'yo si Lito, Pero wala eh. Minahal mo yan eh. Pinakasalan mo na yan eh. Tanggapin mo na. Sana, pag-isipan nyo mabuti kung aalis kayo sa Ka-Business, kung tingnan nyo kung saan kayo uli mapupunta. Parang nasayang lang yung panahon na lumapit kayo ng tulong tapos uuwi kayo, parang uwing luhaan. Pag ako niyan, hindi po pwede, kailangan mabago yung buhay ko. Total, nandyan ako lumapit na ng tulong eh. Diba, mga ka-business,
So, ingat po tayong lahat. Hindi mo muna ako ulit magbibigay ng shoutout sa bawat isa na nandyan sa comment section. Basta maraming salamat po. Nakikita ko kayo. God bless po. Ingatan kayo ni Lord palagi sa araw-araw niyong pamumuhay. Malaking bagay po yung panonood ninyo pag sa aking mga ginagawang reaksyon. May i-reveal po ako sa inyo. Basta, antayin nyo na lang po. May sasabihin din ako sa inyo. Inaantay ko lang po yung aking dapat antayin. Malalaman nyo po yun kung ano ang aking i-reveal. Antayin nyo na lang po. So maraming salamat. Advance Merry Christmas. To God be the glory.